Okay, so our topic for this video is about shortest job first CPU scheduling algorithm. Pag sinabi nating SJF, meron ding term na ginagamit like shortest job next or SJN. Kapag nakakita kayo ng ganyan term, is pares lang sila ng SJF natin. Okay? So, shortest job first is an algorithm in which the process having the smallest execution time is chosen for the next execution. Ibig sabihin, ang magiging criteria natin dito is yung ating burst time. Okay? So, dito, mas mababa ang burst time, siya yung mauuna. Okay? So, before, ang naging topic natin is first come, first serve, which is arrival time ang ginagamit natin as our criteria. This scheduling method can be non-preemptive or preemptive. So, ibig sabihin ng non-preemptive, na-discuss na natin yun ng mga unang topic natin, na hindi siya pwedeng huminto once na na-execute natin. While preemptive is pwede siyang ma-preempt kapag ka mayroong dumating na panibagong process. And then, pagka naman naging preemptive siya, tatawagin na siyang shortest remaining time first. Okay, so yun yung magiging tawag sa kanya. It significantly reduces the average waiting time for other processes waiting execution. Okay, so test natin kung paano ba ginagawa itong shortest job first. So dito, meron tayong example na 5 processes. So from process 0 to process 4. And then, we have the arrival time 8, 1, 0, 15, and 5. And then, our burst time is 5, 3, 8, 6, and 4. Okay. So, ang mode nga natin dito is non-preemptive. Okay. So, siya yung gagamitin natin. And then, sabi ko nga kanila, ang criteria natin dito is burst time. So, dito tayo mag-check kung sino yung pipiliin ng ating CPU na i-execute muna. Pero bago tayo magsimula is titingin muna tayo ulit sa ating Gantt chart. Okay? Kasi bakit? Hindi ka naman pwedeng mamili kagad sa ating burst time. Kasi let's say for example, sabi nga natin shortest job first, pinakamaikling burst time yan. So, ang pinakamaikling burst time dito is yung process 1. Which is 3. Okay? Kaso nga lang, hindi natin siya pwedeng i-execute kagad kasi ang dating niya is sa time 1 pa. Okay? While meron namang dadating dito from time 0 pa lang. Kasi kung time 1 yung pinili natin, kung itong pinili natin na process is magkakaroon tayo ng idle from time 0 to time 1. Okay? So again, pag SJF, ang una nating titignan is kung sino yung pinakamaikling burst time. Pero kapag ka first time pa lang natin magra-run nung ating dito sa ating Gantt chart is dapat check muna natin kung sino yung pinakaunang dumating. Okay? So umpisahan na natin. So ang pinakaunang dumating dito walang iba kundi si P2. Okay? So sulat natin dito si P. Okay. So lagay na rin natin siya dito sa ating ready queue. Ayan. Si P2, dumating siya at time 0. Okay? And then, wala naman siyang nakasabay dito. So, walang ibang dumating at time 0 kundi si P2. So, pwede na siyang i-execute ng ating CPU. Ayan. So, pag in-execute yan ng ating CPU, so, P2, ayan. So, si P2 is merong burst time na 8. Okay, so ibig sabihin, magra-run siya since this is non-preemptive. So, magra-run si P2 up to time 8. Ayan. Okay, so during running, check muna natin kung tapos na si P2 natin. Okay, so at time 8 natapos na siya. So, pwede na natin siya i-cancel out dito. Okay? Pero bago tayo mag-check or bago tayo mamili kung sino yung susunod dating gagalawin or ilalagay sa Gantt chart, i-check muna natin kung meron bang dumating na process during time 0 to time 8.
Okay, so kung makikita natin dito, ang pinakadumating during that time is yung ating P4, P1, okay, from time 1, sumunod si P4 from time 5, and then sumunod din si P0 at time 8. Okay, so ibig sabihin itong tatlong to, yung kailangan nating mailagay dito sa ating ready queue. Okay, so sulat natin si P4, P1, and then si P8. Okay, so dito sa part na to, ano nang gagawin natin? Burahin muna natin to since tapos na si P2. Okay, so tatlo yung dumating nung pinaprocess natin si P2. Sino yung pipiliin ni CPU dito sa tatlo na to? Okay, sabi nga natin sa SJF, ang kinukuha natin or ang criteria natin is burst time. So, ibig sabihin, kapag ka nagkaroon ng sabay-sabay na process inside the ready queue, ito lagi yung titignan nyo yung burst time niya. Okay, sino ba yung pinakamaikling burst time dito sa tatlo na to? Okay, so meron tayong P4, ang burst time niya is 4, ang P1 niya is 3, and then ang P8, ang P0 natin is burst time niya ay 5. Okay? So, ang pinakamaikli dyan, walang iba kundi itong si P1 natin kasi siya ay, ang burst time niya is 3 lang. Okay? So, ang una natin ipaprocess dito is si P1. Okay? So, pasok natin sa Gantt chart si P1. Ayan. So, gaano kahaba ba yung burst time ni P1? So, burst time niya is 3 lang. So, magra-run siya from time 8 to time 11. Ayan. So, i-check natin kung from time 8 to time 11, meron bang dumating na process. Okay? Dito sa table natin, according to our table, walang dumating na process during that time. Okay, so pwede nating burahin itong si P1. Okay, and then cancel out na rin natin dito si P1 natin. Okay, so next nyan, meron pa tayong natitira sa ready queue na dalawang process. Sino yung uunahin or pipiliin natin dyan? Okay, so ang pipiliin natin dyan is si P4. Ayan, mali pala sulat ko dito. Burahin natin ito. Ito ay P0. Okay? So, ang pipiliin natin dyan is si P4 kasi ang siya ang mas mababang burst time kaysa kay P0 natin, which is 5. Okay? So, i-process natin dito si P4. Ayan. So, nung ipaprocess natin si P4, ang burst time niya is 4. So, magra-run yan up to time 15. Ayan. So, i-check naman natin dito sa ating arrival time kung merong bang dumating na process during that time. Okay, so makikita natin na meron nga dumating at yun ay si P3. Okay, so isulat natin dito si P3. Ayan. And then, pwede na nating burahin si P4. Ayan. Wala na rin siya or terminated na rin siya dun sa ating CPU. Okay? So, sino yung pipiliin natin between P0 and then P3? Okay? So, ang naunang dumating dyan is si P0 kaysa kay P3. Pero, since SJF yung gamit nating algorithm, uunahin natin dito is may pinakamababang burst time. Sino ba yung may pinakamababang burst time between P0 and then P3? Okay, so may pinakamababang burst time dyan is si P0 natin. Kaya siya yung unang i-execute ng ating CPU. So, lagay na natin dito si P0. Ayan. So, process natin dito si P0. Ayan. And then, ang P0 natin, meron siyang burst time na 5. So, magra-run yan up to time 20. Okay? Next. So, wala naman na dumating during the process of P0. So, pwede na natin burahin itong si P0. And then, tanggalin na natin siya or terminated na siya sa CPU. And then, saka na natin ipapasok itong si
P3. Okay, so si P3 natin, yan, pasok na natin dito. Yan. Si P3 ay merong burst time na 6. So, ibig sabihin, matatapos siya at time 26. Ayan. Okay, so ganyan lang yung paggawa ng Gantt chart dito sa ating SJF. Okay, so compute naman natin yung ating completion time, turnaround time, waiting time, at saka yung ating response time. Okay, so burahin na rin natin to dito sa CPU. Ayan, so terminated na siya dyan, and then itong ready queue natin. So ibig sabihin, wala nang nasa ready queue natin kasi tapos na silang lahat. So proceed na tayo dito. Ang completion time natin is dito sa ating P0 is 20. Kasi bakit? Si P0 natin is natapos siya at time 20. So 20 lagay natin dito. And then, si P1 naman natapos siya at time 11. Si P2 natin natapos naman siya at time 8. And then, si P3 naman is natapos at time 26. And then, si P4 naman is natapos sa time 15. Ayan. Sa turnaround time naman natin is completion time minus arrival time naman ang formula natin dyan. So, 20 minus 8 tayo. 20 minus 8 is equals to 12. Taba. Yan. And then 11 minus 1, that is 10. 8 minus 0, that is 8. 26 minus 15, that is 11. 15 minus 5, that is 10. Right. Next is dito tayo sa waiting time natin. Ang formula in waiting time is turnaround time minus burst time. So, ito yung pagmaminus natin, turnaround time minus burst time. So, ibig sabihin, 12 minus 5, that is 7. 10 minus 3, 7 again. 8 minus 8, that is 0. 11 minus 6, that is 5. And then 10 minus 4, that is 6. Alright. So, last one is yung ating response time, which is arrival time on your Gantt chart, dito sa Gantt chart natin, minus arrival time on your table. Okay, so ito yung ating table. Okay, so check natin, kailan ba nag-arrive si P0? Nag-arrive si P0 is at time 15. Okay, so dito naman sa Gantt chart, siya ay nag-arrive at time 8 na. Okay, so ang mangyayari niyan is 15 minus 8, that is 7. Ayan. Next, yung P1 natin, nag-arrive siya at time 0, pero sa ating table is time 1 siya. Okay? So, 8 minus 1, that is 7. Next, si P2 natin. Si P2 natin is nag-arrive siya dito sa ating Gantt chart from time 0, and then sa arrival time natin is time 0 din siya. So, ibig sabihin, wala siyang hindi na naghintay yung CPU natin. Talagang siya na yung unang pinarases. So, that is 0. Next is yung ating P3. So, yung P3 natin, nag-arrive siya at time 20. Doon lang siya na-process. Pero sa Gantt chart natin, dumating na siya at time 15. So, 20 minus 15, that is 5. And then, the last one is yung ating P4 na nag-arrive time 11. And then, dito sa Gantt chart, pero dumating talaga siya at time 5 pa lang. Okay, so, 11 minus 5, that is 6. Yan. So, nakuha na natin yung ating turnaround time, completion time, waiting time, at saka response time. So, pwede na nating i-solve yung ating total turnaround time, average turnaround time, total waiting time,
average waiting time, and then yung throughput at saka CPU utilization natin. Okay? Dito sa ating total turnaround time, yan ay 51. Kasi pag pinag-add natin itong total turnaround time natin, that is 51. Sulat lang natin, T1. And then dito naman sa average waiting time natin, ang formula niyan is total turnaround time over number of process. Ilan bang meron tayong process natin ngayon? Ang number of process natin is from process 0 to process 4. So, yan ay 51 over 5. That is equal to 10.2. Okay? So, pwede tayong 10.20 since 2 decimal point ang ginagamit natin. And then dito sa total waiting time, ang total waiting time naman yan is 25. So, pag pinag-add natin to, that is 25. And then, 25 over 5, that is 5. Okay? And then, sa throughput naman natin, ang formula natin dito is total number of process. Ibig sabihin, susulat natin dito ay 5. Kasi yan yung total number of process natin over, ayan, maximum completion time. Okay, so ano ba yung maximum completion time natin? Pinakamatas na completion time. That is 26. So, 26. Ayan. Minus minimum arrival time. Kaya ang minimum arrival time natin is 0. Minus 0. Ayan. Okay? And then, times natin yan into 100. Okay? So, kapag ginawa nyo yun, ang makukuha natin dyan is 19.23. Ayan. So, 2 decimal places na yan. And then, the final is CPU utilization. Okay, so sa CPU utilization natin is total burst time tayo. Ilan ba ang total burst time natin? We have, compute lang natin dito. Ang total burst time natin is makikita natin dito sa Gantt chart natin ng mas mabilis. Okay, so kung ano yung pinakahuli niyan is yun yung total burst time niya. Okay, pero take note, yan ay kung wala tayong idle. Okay, kasi pag meron tayong idle is magkakaiba po yan. Okay, so since wala tayong idle is 26 yung, eto pwede natin to gamitin as our total burst time. Okay, so meron tayo dito 26. And then over last process in your Gantt chart. Okay, ang last process natin sa Gantt chart natin is 26 din. And then i-times natin into 100. Ayan. So, dyan tayo makakuha ng 100% CPU utilization. Okay? So, ibig sabihin na maximize niya yung ating CPU gamit yung shortest job first. Okay? Kung meron kayong question, pwede kayong maglagay dyan sa ating comment box para pwede nating masagot kung alin yung hindi nyo naintindihan. Okay? So, goodbye everyone.